Habang mainit pang sabaw, dalhin ko to kay Washu. Kuya Lu! Kuya Lu! Bakit ka sumisigaw na ganyan? Gusto ko lang itanong, kailan kayo magpapakasal ni Hipag? Mga kilala ng mga 7 o 8 taon na siguro. Bakit mo biglang nasabi yan ngayon? Kailan ako makakain sa handaan nyo? Si Hipag naman, talagang wala akong masasabi sa kabaitan niya. Totoo yan. Alam mo rin kung ano ako dati. Alam mo naman, pagkatapos ng aksidente sa kotse, parang ako'y hindi na tao. Hindi rin multo. At itong 2 pa ako, hindi na gumagalaw. Tanging siya lang ang nanatili sa tabi ko. Washu, kumain ka muna. Lumayas ka! Lahat ng tao iniwan na ako. Bakit hindi ka na lang umalis? Kasi ako ay pinadala ng langit para iligtas ka. Salamat sa'yo. Dahil hindi mo ko iniwan kailanman. Pero alam mo, ngayon kasi, masyado lang siyang ordinaryo. Napakasimple na para bang hindi bagay sa'yo. At bukod pa doon, kapag nagkasama kami ngayon, naalala ko lang mga araw noon. At medyo nakakasuka. Nandyan siya. Narinig mo lahat? Oo. Ikaw kasi, palagi kang seryoso sa mga bagay. Biro lang yun. Hindi ko naman talaga kayang iwan ka. Ganito na lang, umuwi ka muna. Hindi ito sang bagay na maayos agad. Washu, sino ba talaga sa atin ang mas nakakasuka? Linawin mo nga. Ngayon ako nang ayos sa'yo. May saysay bang ganyang gulo? Bakit mo ko sinisigawan? Sinasabi ko sa'yo, pag wala ka sa akin, wala kang halaga! Akala mo ba talaga may silbi ka nang wala ako? Mr. Hu, tinatawag ka ni Mr. Lee. Anong tinitignan mo? Sino? Wala naman. Tara na. Sistema, gusto ko nang umuwi. Master, ayon sa pagsusuri, ang iyong kasalukuyang puntos ay hindi sapat upang i-activate ang kakayang maglakbay sa panahon. Oo nga. Ang mga puntos ko, naubos na lahat. Sistema, napag-isipan ko na. Gagamitin kong lahat ng puntos ko para bigyan si Washu ng malusog na mga binti. Sistema, kung babawin kong lahat ng puntos ko, si Washu ba ay muling mapipilitang umupo sa wheelchair? Oo, Master. At dahil sa pag-urong ng kalamnan, hihina ng musang kanyang katawan. Kung ganon, hayaan mo siya manatiling baldado. Zizi, kuha mo ako ng isang basong tubig. Zizi! Sinabi ko naman na biro lang yon. Bakit mo naman... Zizi! 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 Master, ang 80,000 points ay naipagpalit na para sa bagong mission na target. Gagawin ka ng bagong pagkakakilalan para sa mission. Pabala. Kapag nabigo ka mula sa mission na ito, ikaw ay tuloy maburahin. Siya ang napili kong bagong pagkakakilanlan. Natukoy ng target sa lokasyon. Tanging sa sandaling pareho kayo umabot sa bingit ng kamatayan. Matatapos tama ang pagpapalipat ng kaluluwa. Gamitin mo yung pagkakataon. Sige. Hello ate, sa wakas sinagot mo rin. Si Kuya Lu, ang dami niyang tawag. Nasaan ka ba ngayon? Si Kuya Lu ay nasa ospital na. Ang mga binti niya, mas lumala pa kaysa nung 7 taon nang nakalipas. Huwag naman sana kayo mag-away sa ganitong oras. Kailangan ka talaga niya Huwag mo na akong tawaging ate. Wala na kaming kaugnayan. Sinagot ko lang tawag na to. Para iparating mo sa kanya Na hindi ko pinagsisiyan magmahal. Ang tanging paghihinayan ko lang ay may kliyang pag-ibig.
Kuya Lu, nasagot ba niya ang tawag? Kailan na siya pupunta? Boses ni ate, parang may mali ha. Sa tingin ko, gagawa siya ng kalokohan. Kuya Lu! Bilisan mo! Hanapin mo siya! Bilisan niyo! Kuya Lu! Kuya Lu, masama to! Si ate, tumalon sa ilog! Nagpakamatay siya! Nangako ka sa akin na hindi mo ko iiwan. Anong nangyari? Anong huli niyang sinabi sa'yo? Sabi ni ate, hindi niya kailanman pinagsisihan na mahalin ka. Pero sa kasamaang palad, masyadong maikli ang pag-ibig. Ginoo, igala na lang po ang yumao. Kuya Washo, tingnan mo. Ako lang magkakasama mo. Ang kuya ko si Hu Yunjing, pinakamakapangyarang tao sa Jiansheng. Basta't makasama mo ako, ano man ang gusto mo, matutulungan kitang makuha yon. Lu Washo, sa buhay na ito, habang buhay kang magiging isang lungkot na nakakulong sa nakaraan. Totoo bang bumalik na si Mr. Lu? Hindi ba dati nakakalakad pa siya? Bakit nakaupo na naman siya sa wheelchair? 2 taon na siyang pilaya. Rico raw ang fiancé niya. Hindi kinayang ugali niya. Iniwan siya at nagpagamatay. Itong 2 taon daw, ang bilis umangat ni Luasio sa negosyo. Pero medyo madumi ang ginagawa niya. May hugrup naman siya sa likod niya na nagpoprotekta sa kanya. Huwag kang basta-basta magsalita ng ganyan. Kuya Washo, tingnan mo. Hindi sila nagkakalakas na tumayo sa tabi mo. Wala silang tapang. Tayong 2 lang tunay na bagay sa isa't isa. Kuya, bakit dinala ni Kuya ang babaeng yan na hindi man karapat dapat ipakita sa publiko? Zizi. Ikaw ang babae ka. Muntik mo nang sirain ang plano ko. Pinaghirapan kong palakihin ka. Tapos nagawa mo pang magpakamatay. Walang silbing anak. Sige, sasaktan kita. Sinabi ko na kasi sumunod ka. Pagpagin niyo siya. Sisiguraduhin kong siya mismo ang lalapit at magpapasakop sa'yo. Ang orihinal na katawang ito ay talagang kawawa. Isang tatay na sigurol, isang inang magang namatay, at isang kapatid ng walang silbi, at pati siya mismo. Ngayon, nabibenta pa siya ng harapato sa nightclub. Nakakainis. Walang iya ka! Tignan mo pa ako ng ganyan. Ibibenta talaga kita sa bundok para ipagkasal kung sino-sino man. Papasagin ko mga binti mo! Matagal na kung hindi nakakaranto ng itong galit. Sistema. Napansin ka ng bagong mong target ay nasa nightclub mismo. Gusto mo bang ipilit na umalis? Pa, hindi na po ko tatakas. Mabuti naman! Naririnig mo ba ako? Pa, magkikinig na po ako. Halika na! Madam Wang, pakigalang na lang po ang anak kong babae, ha? Sige na, umalis na kayo. Hindi pwede yung suot mo, magpalit ka ng mas maganda. Ang bagong target mo, darating sa nightclub makalipas ng 1 oras. Sige, madam. Nako, tingnan mo tong itsura mo. Parang nilikha ka ng Diyos sa putik. Pinili ng lahat ng pinakamaganda para sa'yo. Ngayong gabi, kailangan mong galingan. Kapag napansin ka ng pinuno ng pamilya mo, magiging maganda lang buhay mo mula ngayon. Hu Yunjing, kung ikukumpara kay Lu Washo na nakapasok lang sa mundo ng negosyo dahil sa sakit at sa sistema, si Hu Yunjing ay mula sa pinakamataas na angkan. Ipinanganak siyang mayaman na bilyon-bilyon. At hindi mahilig sa babae. Kung ganun, bigyan natin ng malinis na CEO ng konting tilig at tukso.
Ikaw, hindi parang kita kayang paamuhin. Parang, nagkita na ba tayo dati? Ang mga ganitong paandar mo, masyado ng luma. Pero ewan ko ba, parang nakita na talaga kita noon. Assistant Wang, ihatid mo lang dalagang lasing nito pabalik sa bahay niya. Opo. Ikaw. Sistema, ang taong ito, ang hirap paamuhin. Wala ka bang ibang paraan? Master, ang kasalukuyan na natitirang puntos mo ay maaari pang ipalit sa epekto ng pag-ibig sa unang kita. Palit mo, ipalit mo agad para sa akin. Ang epekto ng pag-ibig sa unang kita ay na-activate na. Siya, magkamukha talaga sila. Magandang araw, young master. Dito ka natitira mula ngayon. Ikaw nang bahala sa pagkain at pang-araw-araw kong pangangailangan. Walang limit ang itim na card na ito. Pwede mong gastusin kahit ano. Una sa lahat, taos puso ko nagpapasalamat sa pagligtas mo sa akin mula sa impyerno. Pangalawa, hindi ako sumama sa'yo dahil sa pera. Totoong gusto talaga kita. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa mga katulong. Iiwan ko dito ang card. Huwag ka nang mahiya. Master, ang bagong target na yung mission sa panliligaw. Ang antas ng pagkahalo ng loob ay 20%. Mangyari magpatuloy pa. Ang bagal naman ito. Hindi ba sabi nila, iyon ang pinakamabilis na paraan? Bakit sa akin hindi gumana? Master, tayo ang mga tagapagmana ng sosyalismo. Mangyaring ewan mo na ang iyong mga hindi makakatuwa ng pantasya. Pero, dahil nandito na rin ako sa bahay niya, simulan na natin. Bumalik ka na pala. Sandali lang. Hoy, Yinjing. Paligayang karawan. Bilisan mo. Mag-wish ka. Master, ang progreso mo sa mission na ito ay mas mabilis kumpara sa dati. 2 taon na, umabot na sa 50%. Sabi nila, si Yujo ay malim at walang emosyon. Pero sa totoo lang, pulila siya sa mga magulang. Laging mag-isa, kulang sa pakiramdam ng seguridad. Sa ganitong klase ng tao, ang pinakatapat at pinakasimple na paraan ay ang pinakamabisang sandata. Basta bigyan ko lang siya ng sapat ng pagmamahal at pag-aaruga. Di niya mamamalayan. Unti-unti na siyang hindi makakaalis sa akin. At napatunayan, epektibo talagang parang ito. Paalala, Master, huwag muling mahulog. Tanging mga marurupok lang ang poet ulit na sasaktan. Matagal ko nang pinatigas ang puso ko. Hoy, Yinjing. Ngayon na ito ang unang beses na dinala mo ko sumama sa ganitong kasiyahan. Ibig bang sabihin nito, mas malagan ako sa'yo ngayon? Kahit kaunti lang. Makinig ka. Mahalagang pagpipiging na ito ngayon. Zizi. Mr. Hu! Matagal na tayong hindi nagkita. May gusto lang kong pag-usapan. Pwede ka na maglibot. Sige. Sige na, gawin mo nang kailangan mong gawin. Apo. Zizi. Sino ka ba? Kahit magbago pang isang tao, ang kilos at mga gawa niya, pati mga tingin, mahirap talagang baguhin. Hindi ko gustong mga taong mahilig magkwento. Naalala mo pa ba yung sinabi mo noon na ikaw ang ipinadala ng langit para iligtas ako? Oo, nailigtas ko nga. Hanggang sa punto na malas na ako sa lahat. Alam kong galit ka pa rin sa akin, pero pinalayas ko na silang lahat. Zizi, bumalik ka na ulit sa akin.
Pwede ba? Sisi! Bitawan mo ko? Masakit ka ba? Itong suot ko, itong unang regalo na binigay mo sa akin. Ang dami mong sinasabi sa akin. Ano? Gusto mo bang tawagan ko ang doktor? Itong drama mong puno ng emosyon. Kung magkita ka ng maagang himaw mong fiancé, baka nga malasahan pa niya ang sariling banggay sa sobrang pagsuklam niya. Ano bang pinagsasabi mo? Mr. Lu, ang daming gustong manligaw sa akin. Hindi mo naman pwedeng ubusin ang kapansanan mo para lang manggamit sa akin. Lindsay, isa ka lang namang babae ng kapatid ko. Ang magiging hipag ko ay dapat galing sa kilalang pamilya. Yung kagaya mo na pinagpasapasan ng kung sino-sino ay bagay lang maging laruan, pang-aliw lang, pampalipas oras. Alam mo siguro mahalaga ka talaga. Miss Ho, nagkakatawa. Mukhang may maging laruan. Wala lang gustong kumuha sa'yo. Ikaw? Ano? Pag di kaya, suntok agad? Aba, hindi ko naman kayang saktan ka. Baka masaktan kita. At magalit pang kuya mo. Washo, tingnan mo siya. Wala yun. Kumalma ka lang. Na-detect ng sistema na may tatlong taong may masamang intensyon laban sa'yo. Kita ko na, ang ugali ni Hu Wanxing, hindi siya yung tipo na magpapaapi lang. Tumabi ka! Ang sinumang sumuway sa akin ay walang magandang kahihinatnan. Kung marunong kang makisama, lumuhod ka nga at humingi ng tawad, baka sakaling mabuhay ka pa. Buti na lang ipinanganak ka sa mayamang pamilya. Kung hindi, sa gayong klaseng utak niyong tatlo, tagal na kayong patay. Anong sinabi mo? Ikaw lang ang babae umaasa sa lalaki. May gana ka pa magsita ng ganyan sa amin? Gusto mo talagang mamatay, ha? Hindi niyo siya sa inidor at ugasan ang bibig niya. Master, maaari ka magpalit ngayon ng 30 seconds na paghinto ng oras. Makakatulong yun para katakas ka sa panganib. Ang mga ganitong basurang tao, hindi karapat dapat na ubusan ka ng pinaghirapan kong puntos. Hugasan ang bibig, sabi mo? Sige, hugasan mo to. Ang tapang mo manakit, ha? Matapang ka? Ano? Mahilig kang maghampas? Ikaw naman ang susunod. Kapag sinaktan mo ko, hindi ka mapapatawan ng kuya ko. Kuya mo? Sisi, nandiyan ka ba sa loob? Nandito ng kuya ko. Lenzen, hintayin mo lang. Kuya, tingnan mo si Lenze. Ano nangyayari dito? Oh, Yunjing, bakit ngayon ka lang dumating? Maayos naman na po naghuhugas ng kamay sa loob. Biglas lang tatlong pumasok at sinabing laruan na daw ako sa'yo. Tapos sinaktan nila ako. Kung hindi ka dumating, baka napatay na nila ako. Kuya, siyang nalagkit sa kanila. Hindi totoo yan. Oh, Yunjing, ako sinaktan nila. Ang sakit pa nga. At sinabi pa nila, nabulag ka kayo mo po nagustuhan at gusto pa lang palisin ako sa Jiansheng. Hindi totoo yan. Hindi namin sinasabing bulag ang kuya ko. Sinabi mo talaga na gusto mo talagang palisin si Jiansheng. Tama na! Walang sino man na maglalakas loob na saktan ng taong mahal ko sa harap ko. Kayong dalawa. Layas! Umalis ka rin. Maghintay ka lang. Narito lahat ng impormasyon at mga larawan ni Miss Lindsay mula pagkabata hanggang ngayon. Sinaliksik din namin ang ospital kung saan siya pinanganak. Walang anumang problema. Hindi ako naniniwala. Imposible may dalawang tao na may ganito kapareho ang mata. Miss Lin, may dumating kaming maraming bagong alas sa tinang kamakailan. Gusto mo bang tingnan? Sige. Ito ang pinakabagong collection ngayong season, Butterfly Rain. At ito naman po series na kasama nito. Ito ay isang limitado na disenyo mula sa aming purong taga-disenyo. Ang Butterfly Rain ay may 10 piraso lang sa buong mundo. Ang Butterfly Rain, maganda ang pangalan. Gusto mo yan, hindi ba? Noon pa, gusto mo ng mga bagay na may kinalaman sa paru-paro. Bakit parang multo ka na laging sumusunod? Sabi mo nga noon, sana maging tulad ako ng paru-paro na makalabas sa balot at muling mabubuhay. At makawala sa nakakatawang wheelchair na to. Mahilig ka talaga sa mga kapalit na istorya, no? Nakakakita ka lang ng tao, agad kang kumakapit, nakakawa tulad ng matay mong fiancé. Sayang siya.
Kahit ang mga kilos mo, parehong-pareho pa rin sa kanya. Bakit mo ko iniwan? Bitawan mo ako. Pasensya na, Zizi. Alam kong nagkamali ako. Please, bumalik ka na. Pwede ba? Takot akong hindi na pwede. Takot akong hindi na pwede. Dijing, ako... Alam ko, hindi ka naman sanay mamulot sa mga taong mula sa basura. Ngayon nandito na ako. Bakit mo pa pinapansin ng ganitong klaseng babae? Sa tingin ko, tama ka. Kunin mo na mga gamit mo at umalis na tayo. Pakibalot na lang po yung mga binibili ko. Opo. Gagawin ko ang lahat ng paraan para maging akin ka lang mag-isa. Dijing, bakit hindi mo binuksan ang ilaw? Uy, Jing. Alam ko na lagi mong kinaiinisan kapag mga bagay ay lumalabas sa iyong kontrol. Pero kapag tunay mong minahal ang isang tao, hindi mo na yung kayang pigilan. Mahal kita ng buong buo, walang itinatago. Sana, ganun ka rin sa akin. Pwede ba? Tumataas ang progreso ng mission ng 20%. Ngunit ang target na sa emosyonal na pagkasira. Mag-ingat ka, Master! Yun, Jing. Nasasaktan na ako. Sabi niya, kamukha ko raw namatay niyang fiancé. Nakakaswerte ba yun? Ako nga, malas na malas. Nung nabubuhay pa, hindi marunong pahalagahan. Pag namatay na, hanap ng kapalit. Pero alam ko, iba ka. Paano na iba? Dadalhin mo nga buko kahit saan ka magpunta. Kasi alam mo, maliban sa akin, wala nang ibang babae mamahalin ka ng ganito. Sa laban na ito, isa lang ang panalo. At iyon ay ako. Sistema? Sistema? Ang mga tao talaga, napakakaiba maglaro. Hindi yan ang punto. Kahapon, dahil sa ginawa ni Luwansyo, malaki inusad ang mission progress ko. Tama. Kung ganun, sa tingin ko, may silbi pa rin pala si Luwansyo. Master, mag-ingat ka. Baka sumubrang laro mo. Imposible yan. Kung sa maganda mong pakinggan, ito'y pagmamahal. Pero sa totoo lang, ito'y pagsubaybay. Isa itong krimen. Umalis ka sa kanya, Zizi. Bumalik ka sa akin. Hindi akong fiancé mo. Pero pwede ka naman maging isa. Totoong curious ako. Ganda mo ba talaga mahal ang fiancé mong yun? Siya lang ang nag-iisa sa mundong ito. Mahal na mahal namin yung isa't isa. Kung ganun, bakit siya nagpakamatay? Chismis lang yun. May sakit siya noon. Hindi niya kinaya ang sakit na dinaranas. Kaya nangyaring aksidente. 2 taon nang nakalipas. Hanggang ngayon, pinagsisihan ko pa rin. Dapat noon, hindi ko siya pinabayaan kahit sandali. Hayop na lalaki. Gumagawa pa ng kwento para lang subukan ako. Ganun pala nangyari. Pero kung ganun, bakit hindi mo lang ipinaliwanag noon pa? Dahil ayokong kumalat ang kahit anong negatibong chismis tungkol sa kanya. Pasensya na. Mali ako na sa paghusga sa'yo. Zizi, bigyan mo po ko ng isa pang pagkakataon. Kaya kong ibigay sa'yo anumang bagay ang gusto mo sa mundong ito. Lindsay! Ang kapal na mukhang akitin si Kuya Washo. Nagkamali kami, Sue. Nagkataon na nagkita kami ni Mr. Lu. Magkahawak kayo ng kamay. Ano nagkakataon sinasabi mo? Lindsay, ikaw na siguro pinakakit-akit na babae na nakikita ko. Inakit mo na si kuya ko, tapos ngayon, pati si Kuya Washo. Tumigil ka na! Kuya Washo! Pinagtatagol mo babaeng yan? Si Lizzie ay kaibigan ko lang. Anong klaseng kaibigan siya? Isa lang siyang babaeng galing sa nightclub. Huwag mong hayang mo rin ng kanya. Oo nga, Mr. Lu. Sino ba sa mundong ito hindi nakakaalam na si Lindsay ay babae na kapatid ni Wan Sheng, isang laro na kinulong? At ikaw naman, sino ka ba? Mr. Lu, siguro mas mabuti iwasan natin magkita ulit.
Baka kasi si Miss Su ay magkamay ng akala tungkol sa atin. Mauna na ako. Ang arte mo naman! Kuya Washo, nasaktan mo ko dahil sa babaeng yan. Bakit ganon? Ang bad-bite ko naman sa'yo. Pakinggan mo naman ako. Hindi mo ba nakikita na ikaw lang may gusto? Kuya Washo, bagay naman talaga tayo, hindi ba? Sigurado niloko ka lang niya. Oo, siya talagang dahilan. Grabing iksa ng kagat babae sa babae. Habang tumatagal, lalo nakakatuwang panoorin. Bumalik ka na pala. Boring naman mag-isa sa bahay. Ano nangyari? Hindi ka ba natuwa sa pamimili? Araw-araw na kasi. Nakakasawa na. Sige, maganda ka na. Sumama ka sa akin sa bahay ng mga hu para kumain. Dadalhin ako para makilalang mga magulang mo. Mukhang epektibo talagang panunulsol. 2 taon na. Ngayon na niya sinabi na isasama niya ako sa bahay nila. Ano kayang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, hindi na ako isang alagang ibon sa aula. Ako na ang pisyon ng kasintahan. Kundi pa itong maituturing malaking hakbang. Ano pa kaya? Pero walang progreso sa plano ko. Tahimik kasi siyang tipo. Bakit? Ayaw mo bang sumama? Hindi. Magpapalit lang ako ng gamit. Mr. Hu, si Mr. Lu Waishu ay ilang beses na siyang lumapit kay Miss Lin sa publiko. At minsan pa, nagkape silang dalawa. Lu Waishu, lumampas ka na sa linya. Miss Lin, huwag kang mailang. Isipin mo na lang na parang bahay mo rin ito, ha? Salamat po. Kuya, nandito ka na pala. Bakit siya nandito? Paalisin siya! Paglabasin mo siya ngayon din! Himik ka na. Umupo ka na't kumain. Bakit? Bakit kaya kung sino kasama mo? Maaari kang kasama ng sinuman. Samantalang gugayto ang anyo. Pinagtatawan ako ng iba. Pati ang gusto ko hindi ko makuha. Miss Su, patawarin mo ko sa aking pagiging prangka. Si Lu Washo ay hindi karapat-dapat mong pagkatiwan sa buong buhay mo. Magkasarili siya sa kanyang pagkatao at gano'n siya pagsikapan. Hindi niya ito mapapansin. Tumahimik ka! Si Washo gusto talaga ako. Sigurado ka nangangakit sa kanya. Miss Su, ako ay... Tama na! Zizi, ihatid muna kita pa uwi. Hindi ko gusto ng kapatid mo, pero dinala mo pa rin ako sa karawan niya. Baka hindi siya masaya. Si Sing Sing ay napakasimple lang. Kung aalisin ang mga hindi pagkakaunawan, dapat kayong makipag-ayos ng maayos. Siyempre, gusto ko rin na kayong dalawa ay magkasundo. Wansing! Washo! Ganun pala. May hinihintay pala siya. Ganito mo ba talaga pinapahalagan si Lu Waishu? Mr. Hu! Uy, kumusta? Washo, ngayon ay karawan ko. Sabi ko na nga bang matagal na kitang gusto? Pwede bang maging tayo na lang? Hindi yata nararapat. Ang progreso ng pagkakamit kay Hu Yunjing ay hindi pa rin tumaas. Sa ngayon, 70% pa rin. Imposible naman. Ipinakilala na ko sa mga magulang niya. Dinala pa ko sa karawan ng kapatid niya. Dapat may nangyari na. Bakit ayaw pa rin akong tanggapin? Ay pare naman tayo nagkakaintindihan. Bagay na bagay tayo. Sabi ko na sa'yo, Miss Hu. Hindi kita gusto. Washo, pwede ko maging mga paa mo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Pwede ba? Iha, bakit mo pinapababa ang sarili mo ganito? Ang lalaki niyan, hindi siya karapat-dapat. Hindi siya sulit. May nagsabi na rin yan dati. Pagkatapos, nakatayo ako muli. Ikaw naman, kaya kong gawin ang lahat para sa'yo. Talaga ba? Sige, lumangoy ko muna ng ilang ikot at bibigyan kita ng pagkakataon. Sige. Bakit ka natutulala? Electrot mo siya dali. Bakit ka nagkala sa buhay ng iba? Sino ba nasabing iligtas mo ako? Akala mo gusto ko makialam? Kung hindi lang dahil sa'yo, dapat magpasalamat ka. Ang lakas ng lumang saktan ako. Sinampal kita. Ano pa bang okasyong hinihintay mo? At hindi lang kita sasampalin. Maaari pa kita sipain pabalik. Hindi mo ba gustong patunay kung gaano mo kamahal si Lu Washo? Sige, tumalon ka. Talo na, ikaw. Makinig ka sa akin. Kapag tumalon ka ngayon, sinisiguro kung wala lang kahit sino makikialam para iligtas ka. Ang pagmamahal mo sa kanya ay puro sa pagdamdam lang. Ginagawa mo lang yan para sa kapwa na may kapansanan. Ano bang ano mo? Tanging ako at si Kuya Washo ang tunay ng kakunaw sa sakit ng isa't isa. Sinabi niya mismo sa'yo?
Pakiramdam mo ba? May pakialam pa siya sa'yo? Gumising ka nga. Hindi yan pag-ibig. Ano ang pinagsasabi mo? Sigurado ko na kay Kuya Washo. Kaya ganun lang naging trato niya sa akin. Mahirap pangarang sadyang makulong sa kapahamakan. Kasalanan mo to lahat! Bakit hindi ka lang mamatay? Wansing! Yunjing, hindi ako... Yunjing! Alam naman ng lahat na si Hu Wansing ang pinakamahinang punto ni Mr. Hu. Naglakas loob pa siya magsalita. Nawala na yata ng bait ang muting kanaryang ito. Akala niya, pagpasok sa pinto ng pamilya Hu, di na kailangan magpanggap. Yun lang ba? Tingnan mo nga, pagkatapos ng gabi na to, marami nang maaaring bumalik sa dati nilang anyo. Ay nako, hindi lang yan. Mukha ng dalisa yung itsura niya. Kung hindi na sana nahulog si Hu Yunjing. Ay nako, tinitignan ko pa lang, nakikiliti na ako sa dibdib ko. Ang cute ng itsura ng batang yan ah. Kapag tinapon siya ni Hu, isang kumpas mo lang ng daliri, susunod yan sa'yo pa uwi. Tignan mo nga Zizi, ang lalaki mong pinili, ganito lang din pala. Ako lang naman ang tapat sa'yo. Aba, si Mr. Hu pala, ayaw na raw sa'yo. Gusto mo bang sumama ka na lang sa akin ngayong gabi? Aray! Uy, ikaw na babae! May toyo ka ba? Hindi ka lang sana maganda! Hindi kita papansinin! Wala ka na nangarap ng karne ng gansa. Ang taas na lipad mo ah. Ang yabang pa ah! Akala mo may halaga. Tignan mo lang, kapag hinanap ka na ng pamilya, huwag kang magmamakaawang patulugin kita. At hindi lang ako, sinasabi ko sa'yo, luluhod ka sa aming lahat! Hindi siya ganong klaseng tao. Kapag sinaraan niyo pa siya, malapit niyong matanggap ang demanda ng Lu Group. Aba, may nagtatanggol na naman sa kanya. Kaya pala ang lakas ng loob ng babaeng ito. Sinasabi ko sa'yo, kung marunong ka rin magbuka ng hita, pakakaya mo rin. Simula ngayon, lahat na nagsalita ng masama laban kay Zizi makakatanggap ng demanda mula sa Lu Group. At mula ngayon, wala nang pakikipagtulungan. Mr. Lu, ano bang nangyayari dito? Nanunood ba kayo ng palabas? Tara, alis na tayo. Zizi, hindi ko kailan mahahayaan ng sinuman na saktan ka. Lu Washo, yun ang udyok ng mga chismis kanina. Hindi ba galing sa kumpanya mo? Sayang ka. Dapat na artista ka na lang. Ikaw ba? Ikaw si Zizi. Ikaw mismo. Walang ibang mas nakakilala sa'yo. Isa siyang empleyado ng Lu Group. Pagkapasok pa lang niya, ipinagyayabang na agad niya nagtatrabaho siya sa Lu Group. Mahirap bang malaman yon? Pero kahit ano pa man, ginawa ko lang yun dahil mahalaga ka sa akin. Zizi, bumalik ka sa tabi ko. Iwanan mo si Hu Yunjing. Walang ibang mas mahalaga sa'yo kaysa sa akin. Lu Washo, karapat dapat ka pa magsabi ng salitang mahal. Huwag mo nang tungisan salitang yon. Nakakadiri ka talaga. Yunjing. Mr. Hu, si Zizi ay isang tapat at mabuting dalaga. Kailangan mo siyang tratuhin ng maayos. Alam ko na, palagi kang pumipili sa pagkain. Kung hindi masarap, kakagat ka lang at iluluwa mo agad. At pagkatapos itapon, hindi na titignan pang muli. Galit ka ba sa akin? Sistema, hindi mo ba sinabi na epektibo itong taktika? Base lang ako sa database analysis, lahat ng lalaki, ganitong na-impluensyahan. Kung hindi gumana, mas mabuti siguro simulan mo sa sarili mo, hanapin ang dahilan. Sa ganitong sitwasyon, dapat galit ka sa akin. Zizi, nangyari ito kay Wansing dahil iniligtas niya ako. Kaya ganun ang nangyari. May utang na loob ako sa kanya at may responsibilidad. Alam ko na ang nangyari. Wala kang kinalaman dito. Gagamitin ko ang lahat ng aking kakayahan upang bayaran siya. Pero ngayon ko lang nalaman na sa prosesong ito, nasasaktan ka rin. Pasensya na. Yunjing. Zizi, hindi pa ako kailanman nagmahalang tao. Siguro dati, hindi rin sapat ang ginawa ko. Ngunit tunay kong nais na pagsikapan ko na maging taong maasahan mo na may ibibigay mong sarili mo sa akin. 80% ang progreso! Master! Ang iyong pagmamahal ay ang daan pa uwi ko. Yunjing, medyo komplikado, hindi ba?
Maaari na tayong umuwi. Nasa si Ho Yun Jing. Nasa trabaho. Ang mga araw na hindi kailangan magmadali para sa trabaho at maagang gising ay ang tunay na kaginhawaan. Na manatili pagkatapos makamit ang strategiya. Hindi ako tanga. Paano mo aabot ang parang pagkakataon kung sabay-sabay na? Hindi pwede. Pero paano kung iba si Ho Yun Jing? Kung ang panandali ang kaligayahan, ay babayaran matagal na lungkot. Mas mabuti pang hindi na lang magsimula. Hello, hinahanap po si Mr. Hu. Kasama ni Mr. Hu ang kliyente ngayon. Walang problema, hihintayin ko na lang siya. Ilang taon na, ang strategy target pa rin ay 3 pirasong set, lunchbox, scarf at tie. Len Zizi, wala ka talagang puso. Si Lu Wazhu, di tulad ni Eugene. Ang strategy, kung hindi gumanang luma, epektibo pa rin. Sinabi ko na, siya ay target ng strategy. Ang lalaki, hindi karapat-dapat pag-isipan ng sobra. Target ng strategy? Anong ibig sabihin nito? Baka ang lahat ng kabutihang ginawa niya sa akin dati ay para lang sa strategy para sa akin. Sino ba talaga siya? Lindsay. Zizi. Siya ang Zizi ko. Ang kanyang kilos at lohika, ang mga ugali at reflexes ay pareho pa rin tulad ng dati. Ngunit ang kanyang personalidad ay parang ibang tao na, Zizi. Sabi mo dati na ikaw ang tao magdadala ng swerte sa akin. Noon, ang paggaling ng pa ako, may kinalaman ba yun sa'yo? Yun, gumawa ko ng paborito mong pagkain. Tikman mo. Sige. Ang mga pagkain ito, kanina pa sa umaga, ay binili ko sa palengke. Akala ko pa nga baka hindi pumasa ang resulta na pag-aaral ko sa klase. Tikman mo. Ito naman in-order mo mismo. Deliver mo lang sa 5-star na hotel. Master, kaya ito ko ba magpayro sa cute na ito? Kaya nga, hindi mo lahat naintindihan ang data na ito. Para sa masakit na chat kulang sa pagmamahal, para sa boss ng lalaki na bida, alam mo na kung kano kalakas ang epekto ng moonlight. Ano bang nangyari? Wala. Maliit na sugat lang. Masakit ba? May mga katulong naman sa bahay, kaya sa mga ganitong bagay, huwag mo nang gawin ng basta-basta. Washu, sandali lang ha. Gagawa ko ng panibago. Washu, itong bagong lutuin na natutunan ko. Ito herbal na pagkain. Tikman mo nga. Washu, tingnan mo ako. Tinawag mo lang ako pabalik dahil dito. Ano ba yan? Natuto ko magluto. Ayos lang, Zizi. Kahit ano pang pagkakakilanlan mo, gagawin ko ang lahat para mabalik ka sa tabi ko. Kuya Washu, bakit ka nandito? Naparito ka ba dahil sa nangyari noon? Sinadya mo ba kong hanapin? Alam ko na, inintindi mo pa rin ako. Miss Hu, baka may hindi ka lang naintindihan. Hindi naintindihan? Anong hindi ko naintindihan? Dahil sa'yo, tungkol ako sa swimming pool noon, hindi ba dapat magkasama tayo simula pa noon? Hindi ko alam kung anong nagawa ko mali. Para magdulot sa'yo ng ganitong akala, hindi na mauulit yon. At sa puso ko, ang laman lang nito ay ang fiancé ko. Pero patay na siya. Hindi pa siya patay. Dumating ka ito para sa malita cutie na yan? Miss Hu,
Bakit mo kailangang ibunot ang galit mo sa inosente? Bakit nandito siya? Wangsing, asawa ko siya. Hindi siya. Kuya, huwag kang magpanilan sa kanya. Isa lang siyang babae na ginagamit ng iba. Ang turing niya sa'yo ang kayamanan mo. Alam mo ba kung ano sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo? Sinabi nilang pinulot mo lang siya. Isang babae itinapon ng iba. Miso, ang pinagmulaan kapalaran ko ay hindi kayang kontrolin. Pero ang pagmahal namin ni Jeng ay totoo. Tumahimik ka! Wala kang karapat na magsalita dito. Pati si Kuya Washi gusto mo rin. Wala ka talagang hiya. Sinampal mo ako. Wangsing, ako... Huwag kang magkakamali. Hindi magtatagal. Ipapakita ko yung totoong mukha mo. Pati ko lang malaban sa akin. Walang silbi. Ang kuya ko talaga, sa lahat na hindi karapat-dapat, yun pang dinala niya. Anong ginagawa mo? Huwag ka munang umalis. Bibigyan mo lang kita ng payo. Makinig ka ng mabuti. Hindi sulugo siyang tamang kapareha mo. Mataas ang kanyang ambisyon at walang pinipiling para sa ginagawa niya. Hindi mo siya kayang tapatan. Hindi ko papayagan ng gano'n sabihin mo tungkol sa kanya. Hindi ko papayagan ng gano'n sabihin mo tungkol sa kanya. Mag-ingat ka! Ayos ka lang ba? Wangsing, tama ng kalokohan mo! Siya ang una na-istorbo sa akin. Yun, Jeng. Nagkakamali ka ba? Akong kapatid mo na babae. At para sa babaeng ito, sinantok mo ko't ginalaw mo ako? Paano mo nagawa yan? Ang mali ay mali. Mag-sorry ka sa kanya. Gusto mo mag-sorry ako? Salbahe ka talaga. Kahit ang sinusubukan mo silang relasyon namin ng magkapatid, hindi ka kailangan makapasok sa pinto ng pamilya ho. Wanshing, wala ka na talagang pag-asa. Yun, Jeng. Hayaan mo lang ba siya malagay sa akin? Sasabihin ko sa'yo, hanggat hindi mo siya iiwan, sa buong buhay ko, hindi kita mapapatawad. Ikaw... Nasa sariling gulo lang siya. Huwag kang mag-alala. Magkikita rin yung katotohanan. Sisi. Yun, Jing. May malaking hindi pagkakaintindihan lang kami. Pero ayaw kong maging isang hadlang sa relasyon yung magkapatid. Pwede kong tanggan ng titulo o pangalan. O kahit natulad dati, manatili lang ako sa bahay. Hihintayin ko lang pagbabalik mo. Ang kailangan ko lang, mahalin mo lang ako. Sisi. Dapat ay hayagan tayo. Wala rin tayong nagawang mali. Hindi ko hayang mapagsamantalahan ka. Hindi ko rin gusto na mahirapan ka. Ikaw? Wansing, bawal ito. Anong balak mo? Ngayon wala ako natakot? Nung pinalis kita, saan ka nakapunta? Akala mo ba, madali lang manipulin ng kuya ko? Pinag-away mo pa kami? At kinilos mo na itong parang panalo? Lahat ng sinabi ko noon sa'yo, totoo lahat. Hindi si Luwash ang para sa'yo. Hindi mo ko kailang turuan. Ginagamit mo ng mukha mo para akitin sila. Sabihin mo, kung manggasgas ang mukha mo, wala ka na bang silbi? Wansing, ito isang krimen. Anong magagawa mo sa akin? Hindi lang kita magasgasan. Hahanap ako nalang palaboy at gagawa ng mga video. Kapag nakita ito ng iba, sino pa magkakagusto sa'yo? Kapag nakita ito ng iba, sino pa magkakagusto sa'yo? Nakakatawa ka talaga. Hanggang ngayon, hindi mo alam ang totoong dahilan kung bakit ako pinapansin ni Luwajo. Ang tinitingnan niya, hindi ka laman ng mukha ko. Akala mo ba, babaliwalay na kita? Mahal na mahal ni Luwajo ang kanyang fiancé. Sa harap ng publiko, hindi niya ito nasabi na isang beses lang. Ipinagtanggol niya siya sa buong buhay niya. Tuwing hahanapin niya ako, palaging binabanggit ang tungkol sa kanya. Maraming kwento tungkol sa kanyang fiancé ang kanyang binabahagi. Siya ang taong hindi niya kayang kalimutan. Walang sinuman na makakapalit sa kanya. Anumang posisyon, napakabuti ng kanyang fiancé sa kanya. Sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ni Luwajo, dumating siya at iniligtas siya. Ipagpatuloy mo! Gusto kong malaman lahat tungkol sa kanila. Nag-aral ang kanyang fiancé ng pagluluto para sa kanya.
Nag-aaral ng pangangalaga sa kalusugan. At pati na rin kung paano mag-design ng mas komportableng wheelchair. Araw-araw siyang sinamahan. Hindi siya kailanman minamalit o iniisahan. Sabi ni Luwasyo dati. Siya ang unang dakilang biyaya ng mundo para sa kanya. Kung wala siya, hindi siya magkakaroon noon ng pagkakataon tumayo muli. Itinuring niyo siya isang milagro? Tama. Kung hindi, paano siya namatay? Sa lahat ng tao na yon, wala pa rin nakakapalit sa kanya. Hindi mo kaya. At huwag mo akalain na kaya mo rin. Huwag kayong lumapit. Kung hindi, hindi ko alam kung saan tatawang kutsil kong hawak. Nasirang ka na ba ng bahal sa kahirapan? Isang pagkakataon na para iligtas ang sarili, nasayang mo pa. Ang ikalimang bahagi ng puntos ko, kumpara sa buhay mo at ng master, ay wala namang halaga. Kung saktan mo kahit kaunti, hindi ka mapapatawad ng kuya ko. Hoan Sheng, ang pinakamalaking kahinaan mo, masyado ka nagmamagana ng kusa. Hindi pa nga nangako si Luwasyo sa'yo ng kahit ano, pero akala mo ikakasal ka sa kanya. Tumahimik ka! Hindi mo ba naiisip, si Luwasyo at ang fiancé niya, mahal na mahal ang isa't isa, pero hindi pa rin ba siya nagpakamatay? Kung makasama mo siya, hindi pa rin magiging magandang kapalaran mo. Sinungaling ka! Hiniga na si Kuya Wasyo! Ang hirap ipaitindi sa isang bulag sa pag-ibig. Basta, mula ngayon, huwag ka na lumapit o manggol pa sa akin. Paalala, Master, ang target na si Hu Yunjin ay paparating na. 300 meters na lang ang layo niya. Wansheng, huwag ganyan! Itigil mo yan! Sisi! Wansing! Nababaliw ka na ba? Siya ang una nagbanta sa akin! Gusto niya akong patayin! Ang nakita ko lang, ikaw ang may hawak ng kutsilyo at may 2 bodyguard pa. Wansing, kailan ka pa naging ganito? Yunjing, tama na. Gasgas lang yan. Huwag na kayong mag-away. Tumahimik ka! Papatayin kita! Yunjing, umupo ka muna. Ayos ka lang ba? Wansheng, tumanda ka lang pero hindi ka nagkakaroon ng utak. Hindi ko alam kung ano man nangyari sa'yo noon. Pero gamitin mo naman ang isip mo. Ginagamit mo lang papapakasal ng kuya mo para lang gawin ang gusto mo. Walang pakialam sa iba. Walang limitasyon. Hindi ka dapat patawarin. Wala nang mangyari ang bagay na yon. Wala ni isang taong tumingin sa panig ko. Niinintindi yung nararamdaman ko. Ano bang alam mo? Utay sa akin lahat yan. Tandaan mo, ang pag-aalaga at pagmamahal ng kuya mo sa'yo ay dahil siya ang kuya mo. Hindi dahil may utang siya sa'yo. Siya ang pinakamalapit mong kamag-anak. Hindi dahil may utang siya sa'yo. Pumasok ka. Mula ngayon, ihihinto ko ang credit card mo. I-disconnecta ko lahat ng pinanggagalingan mo ng pera. Manatili ka sa bahay at magmuni-muni. Yunjing, kapatid mo ako. Dahil kapatid kita, hindi kita papayagang magpatuloy sa pagkakamali. Ang pagdukot at ang pananakit sa tao, sumusobra ka na talaga. Siya ang una nagkamali dito. Anong mali sa ginagawa ko? Kung marunong na sana siyang umitindi at lumayo sa'yo, di wala sana nangyaring ganito. Hanggang ngayon iniisip mo pa rin na wala kang kasalanan. Hindi mo ko kayang kulong. Pinadala ko ng mga gwardya. Hindi ka makakaalis. Yunjing, seryoso ka na talaga ha? Sasabihin ko daw kay Lolo. Kahit sabihin mo pa, wala pa rin mangyayari. Kuya, talaga bang ginagawa mo ito para sa akin? Nangako ka kina mama at papa noon, naaalagaan mo ako. Ganito mo ba ko aalagaan? Wansing, ako ang kuya mo. Hindi ko pwedeng hayaan na magkamali ka pa ulit. Pero dati naman, ako isang naman na tao rin. Dahil sa'yo, naputo ng mga kidnappers ng kamay ko. Kaya na walang braso ko. Sistema, ano nga ba nangyari no sa mga kapatid na ito? Talaga bang may nangyaring kidnapping? Nasuri ng database. Walang impormasyon tungkol sa pagkidnap sa mga kapatid na Hu. Walang tala ng ganitong insidente. Meron lamang isang ulat mula noon pagkatapos nilang makatakas. Sumabog ang wire sa construction site. Lahat ng kidnappers ay namatay. Ang 5 milyong ransom ay nawala rin. Si Hu Wanxing, dahil hindi naagawan paggamot, ang braso niya ay na-infect at kinakailangan putulin. Mula noon, nagbawang kanyang ugali. Parang kakaiba ang kwentong ano? May hinala ako na may lihim sa kaso ng kidnapping. Hindi ito kwento-kwento lang. Pero sa ganitong mga kaso, mas mataas ang posibilidad na kakilalang gumawa, di ba? Namatay ang mga kidnappers at nawalang pera. Hindi mo ba nararamdaman na parang sinasadyang nangyari? Ang ebidensya ng master, kailangan ng sapat na suporta. Sa ngayon, hindi ko pa matukoy. Umupo ka. Gagamutin ko ang sugat mo.
Huwag kang gumalaw. Hu Yunjing, nasabi ko na ba sa'yo na mahal kita? Sa kama. Simula ngayon, araw-araw, masasabihin ko sa'yo, mahal kita, mahal na mahal kita. Tandaan mo, hindi ka para sa sarili mo. Para ka sa akin. Oo. Tulungan kita sa sugat mo. Sagutin ko muna. Sumangayon si Norland sa meeting. Online meeting. Sige, ihanda mo na. Ang mensahe yun kanina ay galing kay Luwaju. Wala siyang negosyo sa Who Group. Ano ang balak niya? Sige. Maaari namin tanggapin ang planong ito. Aasahan ko ang muling pagkikita natin. Paalam. Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Mayroon ba akong dumi sa mukha? Itong litrato, ito yung araw na unang beses tayo nagkita. May kumuha nito. May gusto ka bang ipaliwanag? Ang tinutukoy ni Luwasyo na strategist, kapag nagtagumpay, maaabot ang isang layunin. Zizi. Ibig sabihin, may layunin ka sa paglapit mo sa akin. Ano bang mga layunin mo? Oo. Nilapitan kita kasi may dahilan ako noon. Ang lakas mo magloko. Noong araw na pumunta ka sa club, yun ang unang araw na ibinenta ko ng aking biological na ama. Ayoko sa kapaligiran ng club. Ayoko rin maging tulad ng iba na nakikipaglaro sa iba't ibang lalaki. Kaya gusto kong may taong makapagdala sa akin palayo doon. Mayaman ka. Gwapo ka pa. At marangal ang pamumuhay mo. Sa unang tingin pa lang, pinili lang kita. Alam kong kaya mo kong iligtas. At napatunayan kong nagawa ko nga. Hu Yunjing, tapat ng puso lang nakakapagpapalit ng tapat ng puso. Hindi mo ba talaga naramdaman yon? Totoo, talagang gusto kita. At saka, mas pinili mong maniwala sa mga paninira ni Luwasyo kaysa sa sariling karisma mo. Pupunta muna ako sa kumpanya. Hindi mo na ako kailangang hintayin. Tapat na puso, kapalit ng tapat na puso. Ibig sabihin, nahulog ka rin pala. Zizi, nararapat lang sa iyo yan. Mr. Lu, ang mabuting aso, hindi humaharang sa daan. Kung ayaw mo talaga makipag-usap sa akin, kailangan ko na lang puntahan si Hu Yunjing at kakausapin ko siya. Sasabihin ko kung gaano tayo kasaya noon. Isang basong ice na Americano at isang basong roast lychee para sa dalagang ito. Ayaw kong uminom ng matamis na inumin. Isang baso tubig lang para sa akin. Mr. Lu, hayan mo ipakilala kong ulit ang sarili ko. Ako si Lindsay. Huwag kang magkamali. Alam ko, ikaw si Lindsay. Lindsay Z. Katulad pa rin ng dati. Mahilig kang maghawak sa nakaraan. Nakakadiri talaga. Sa totoo lang, pumunta ako dito dahil may gusto ko itanong sa'yo. Salamat. Anong tanong mo? Ano bang napala mo sa pagkukubli sa akin? May napala ka ba ron? 8 taon nang nakalipas. Lahat ng oras at pag-aalaga mo sa akin noon, ang bawat pagsisikap mo, hindi naman yun peke. Pero pagkatapos mong iwan ako, agad kang lumitaw sa tabi ni Hu Yunjing. At ginamit mo pa rin ang parehong paraan. Luwasyo, palagi mong sinasabi na mahal mo ng lubusan ng iyong fiancé. Kung ganon, bakit hindi mo lang sinamahan siya mamatay noon? Dahil ba hindi mo siya kayang bitawan, kaya ka nagpatuloy na mabuhay? Alam ko, Zizi.
Noon, ako nagpagalit sa'yo, kaya mo ko iniwan. Kaya mo pinili si Hu Yunjing. Patawarin mo ko, Zizi. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pwede ba? Sinasadya mo to? Magkasama tayo ng 8 taon, Zizi. Walang mas nakakilala sa'yo kundi ako. Walang mas nakakaunawa sa'yo kundi ako. Hindi ko iniintindi kung sino ka man. Matatanggap ko pa rin. Pero siya, baka hindi. Luwajo, kung lalabas ka pa para magula, sisiguraduhin kong pagsisihan mo ginalo mo ako. Hu Yunjing! Hu Yunjing! Hu Yunjing! Hu Yunjing, pakinggan mo ng paliwanag ko. Sige, sabihin mo. Pumunta ko para ayusin ang problema, pero hindi ko inasahan na malalako pa na ng taong yon. Wala kaming kahit anong relasyon. Ayokong nakikialam siya sa buhay ko. Ayokong sira niya ang relasyon natin. Hindi ka galit? O baka naman, hindi mo na talaga pinapahalagahan. Mag-ingat ka! Hu Yunjing. Huwag mo kong basta-basta iiwan. Kahit pa naisip mong pag-isipan muna ang lahat ng ito, huwag mong isipin na itataboy mo ako. Magdamag kong pinag-isipan ito kagabi. At hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung paano mo nagawang lokohin ako ng ganun kabilis. Ang dami kong naisip na paraan kung paano kita paparusahan. Pero napagtanto kong hindi ko kayang gawin yun. Kapag naisip kong mawawala ka, sobrang nasasaktan ako. Kaya tinanggap ko na lang. Kahit isa kang manlilin lang o isang nilalang mula sa langit, hindi ko kayang mawala ka sa akin. Kahit barilin mo pa ang puso ko, handa akong tanggapin yun. Hu Yunjing, ikaw ang panalo. Ang CEO ng Hu Group, kamakailan din nilang kasintahan niya sa isang press conference kung saan inaanunsyo nila ikakasal sila. Ikaw at siya ang magpapakasal. Kung ganun, ano pa ako sa'yo? Mr. Lu, nandito si Miss Hu. Papasukin mo siya. Sabihin mo sa mga tao na linisin ang sahig. Opo. Kuya Washo, matagal ko na itong pinag-isipan pero hindi ko talaga kayang sumuko sa'yo. Hindi ko kayang panoorin ka ng malilang ng babaeng yon. Magpapakasal ng kuya mo sa kanya. Eh ano naman ngayon? Sa paningin ng kuya ko, ako pa rin pinakamahalaga. Kahit may kailangan piliin, ako pa rin pipiliin niya. Kaya, tutulungan ko kayong alis na si Lindsay. Ibig mong sabihin, kung ikukumpara kay Lindsay, mas papanig sa'yo ang kuya mo? Oo naman. Kapag nawala si Lindsay, maibabalak natin dati nating samahan, Kuya Washo. Alam kong maraming tungkol sa'yo at sa fiancé mo. Huwag kang mag-alala, mas mamahalin at aalagaan kita kasi sa kanya. Tama ka. Basta mapatunayan natin sa puso ni Hu Yunjing kahit ang inutil mong kapatid na babae ay mas mahalaga pa kaysa sa'yo, ang tiwala niyo at ang tinatawag niyong pag-ibig ay mawawala rin. At masisira yun. Ayon sa bilis ngayon, ang natitirang 20% ay matatapos na rin agad. Mas mabilis na kaysa dati. Saan niyo? Nasok mo siya. Saan niyo ko dadalhin? Bitawan niyo ako! Ano tong lugar na to? Palabasin niyo ako! Tumahimik ka! Sino ka ba talaga? Huwag ka nang sumigaw. Hindi ka nila pakikingan. Nandito ka rin? Oo. Kaninang umaga sa ospital, pagkababa ko ng kotse, agad akong tinangay. Pero sa tingin ko, hindi ka mukhang biktima ng kidnapping. Mas mukha ka ng bababakasyon. Kasi alam ko, ang kuya ko, pupunta siya para iligtas ako, kaya hindi ako kinakabahan. Pero ikaw, hindi ako sigurado. Sistema, matutukoy mo ba kung bakit ako dinukot? Dinukot namang kidnapper kayo ni Hu Wanjing para humingi ng ransom kay Hu Yunjing. Pinagkikinalaan ko si Hu Wanjing mismo nagplano sa lahat ng ito.
Ako at ang kuya mo, malapit na kami ikasal. Hindi niya ko basta-basta iiwan. Lindsay, mukhang hindi mo pa rin lubos na kilala ang kuya ko. Malamig ang puso niya, iniisip lang niya sarili niya, wala siyang ibang mahal. Ganun ba? Sa palagay ko, posibleng wala siyang ililigtas ni isa. Hindi, pupunta siya para iligtas ako. May utang siya sa akin. Anong utang niya sa'yo? Ang braso ko, naputol, dahil iniligtas ko siya. Ang braso ko, naputol, dahil iniligtas ko siya. Shh! Huwag ka maingay. Huwag niyong hayaang makatakas sila! Halika, tumayo ka na. Bilisan mo. Ang braso mo. Ayos ka lang ba? Ano nangyari sa kamay mo? Nung oras na yon, tinaman ako ng palo para sa kanya nang mailigtas kami dahil sa hindi agarang gamutan sa braso ko. Namatay ang mga tissue at kinakailangang putulin. May utang siya sa akin na hindi niya kayang bayaran habang buhay. Kaya nga, ang sinasabi niyang nobya, tsak na iiwan niya rin. Iyan ang tunay na katotohanan. Anong gagawin mo? Ang pera na dinala ni Hu Yunjing ay sapat lang para tubusin ang isa sa inyo. At ang pinili niya ay ikaw. Halika, umalis na tayo. Natalo ka na. Master, mukhang masamang pakiramdam mo. Nagkakaroon ka na ng ba ng nararamdaman para sa target ng mission mo? Tumahimik ka. Kung ikaw na iwan sa pagpili, matutuwa ka ba? Hindi ka na pinapansin ni Hu Yunjing. Manahimik ka na lang dyan. Paglaruan muna natin siya. Magkano gusto ninyo? Mababayaran ko kayo. Hindi kami nagkulang sa pera. Gusto lang namin makapaglaro. Ibig sabihin, hindi perang tunay lang pakay. Mr. Lu, si Miss Lin ay nasa panganib na. Hindi ba dapat na iligtas muna natin siya ngayon din? Huwag ka muna magmadali. Sa sandaling pinakamalungkot siya at pinakanangangailangan, saka ko lilitaw. Kailangan niyang malaman na sa mundong ito, ako lang ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Gusto ka lang naming malaro! Sistema! Ikaw, gusto mo bang mamatay? Hu Yunjing, Ayos ka lang ba? hindi pa umalis ka na? Nagpanggap lang akong umalis kanina. Kung hindi, hindi sila magiging kampante. Dahil nandito ka na, walang makakaalis! Mr. Lu, mukhang nasugatan si Mr. Hu. Dapat ba tayong pumasok para iligtas sila? Kung mamatay si Hu, mas mabuti. Sa ganitong paraan, mapipilitan si Zizi na umasa na lang sa akin. Hu Yunjing! Tanga ka ba? Ano bang ginagawa mo? Zizi, poprotektahan kita. Hindi! 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 Hu Yunjing! Hu Yunjing! Sistema! Sistema! Ang vital sense ng target ay halos mawala na. Gusto mo bang gamitin ang lahat ng puntos mo para iligtas siya? Hu Yunjing! Sistema! Sistema! Ang vital sense ng target ay halos mawala na. Gusto mo bang gamitin ang lahat ng puntos mo para iligtas siya? Lahat ng puntos? Oo, pero kung mamamatay si Hu Yunjing, kalahati ng kasalukuyang puntos mong kailangan para muling mabigyan ka ng bagong target ng misyon at automatic ang bababa ang antas ng kahirapan. Natukoy na ang mga vital sense ni Hu Yunjing ay mawawala na. Pakiusap, pumili agad, Master. Sandali lang! Ang buhay na nakuha mo gamit ang lahat ng puntos ko. Kailangan mo mabuhay ng maayos para sa akin. Sabi ko na,
na hindi ako magpapakatanga ulit. Pero kapag ikaw nasasangkot, hindi ko kayang tumalikod at pabayaan ka. Ho, Yunjing. Nilagyan mo ba ako ng mahika o sumpa? Napakatanga mo. Zizi, kung hahalik ka, hindi mo na kailangang ilihim. Sinong halik? Akala ko hindi na kita muling makikita. Hindi mangyayari yon. Hindi ko hayang may mangyari sa'yo. Kukuha ko ng tubig para sa'yo. Sa kalagayan mo noon, isang himala lang na nakaligtas ka at lalo pang nakakagulat na agad kang nagising. Ang lahat ng tungkulin ng katawan mo ay nakabawi ng napakabilis. Para itong himala talaga. Hindi mangyayari yon. Hindi ko hayang may mangyari sa'yo. Salamat, Doktor. Himala sa medisina, isang kababalaghan. O baka naman, si Zizi may ginawa siyang kakaiba. Palpak! Palpak! Mga palpak! Ang dami kong ginastos para lang buhayin kayo mga walang silbi! Ang datos ng kabiguan ng gamutan na ito ay aming indidokumento ng detalyado. Pag-aaralan namin ito at mapagpabuti pa, Mr. Lu. Paulit-ulit ko na yung naririnig. Ang gusto ko lang ay makatayo gamit ang sarili kong mga paa! Hindi yung araw-araw na nakaupo ko sa bulok na wheelchair na yan. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo? Hanggang sa katapusan ng taon na ito, yan ang huling palugit ko. Ha? Lumayas kayo. Lumayas kayo. Lumayas kayo! Siguradong may paraan pa. Kuya Washo, tingnan mo. May dala akong regalo para sa'yo. Ito, pinangkuluan ko ito ng ilang oras sa buwan ng buto-buto. Sabi ni Aling Zhang, premier ito sa kalang probinsya. Magaling na ito sa mga bali o pilay. Ako magpapakain sa'yo. Halika. Akala mo ba makakagaling ang sabaw ng buto-buto sa mga paakong ito? Hindi naman. Ako'y... Ang sarap ng sabaw na to. Bakit hindi mo muna tikman? Baka makatulong sa braso mo. Kuya Washo, bakit mo nasabi yan? Hindi kaya iniisip mo na isang taong may kapansanan sa braso tulad mo ay bagay sa isang may kapansanan sa binti tulad ko? Kuya Washo, hindi ganun yon. Hindi ko ganun mag-isip. Pero sa tuwing nagpapakita ka, parang pinapaalala mo sa akin na isa lang akong kawawang inutil na kailangan pa ng awa mo, Miss Hu, para lang makapagpatuloy mabuhay sa Jiangsheng. Kuya Washo, pakinggan mo muna paliwanag ko. Lumabas ka. Kuya Washo, alam ko nagkamali ako. Lumabas ka nga. Maganda naman ang panahon sa labas Sabihin mo nga, hindi ba para tayo ngayong matandang mag-asawa sa ospital na nag-aalalayan habang buhay? Pero sabi nila, yung lola pala, atin ng lolo, at kapag nagkakamali si lolo, dinabubog pa siya ni lola. Halika na, magbayad na tayo. Hu Yunjing, bakit mo kailang makasama yung taong pinakaayaw ko? Dahil ba may kapansanan ako, kaya mo ko kinamuhian, samantalang ikaw masaya? Kung nawala man sa akin ang isang braso, papatayin kita ng isang halagang kapalit noon. Yunjing, sigurado ka bang si Bunso mo tanggap na talaga ako? Huwag kang mag-alala. Sa tingin ko, nakapag-desisyon na siya. Tara na. Kuya, ate, sa wakas nandito na kayo. Ako at si Lolo, ang tagal namin naghintay. Halika na, kumain na tayo. Ate, patawarin mo ako. Dati kasi, wala akong alam, kaya lagi kitang inaaway. Pasensya na talaga. Ayos lang yun. Kuya, nagkaroon ng lahat. Hindi na ako ganun ngayon. Ang bilis lumaki ni Singsing Kuya, magmamamanyo ka pa mamaya. Uminom ka lang na ng juice. Ate Wang, bigyan mo naman si Kuya, please.
Pag uwi mo mamaya, sakto sa pag-atake ng allergy mo, mawawalan ka ng malay, magkaka-aksidente ka. Lahat isipin aksidente lang yun. Operasyon akong nilitaw. Parang tagapagligtas, ililigtas kita. At si Lindsay, ipapadala ko sa impyerno. Kuya, magmamamanyo ka pa mamaya. Uminom ka lang ng juice. Ate Wang, bigyan mo naman si Kuya. Sistema, si Huan Xing ngayon, ang tawag sa akin ay ate. Nagkakakilabot sa buong katawan ko. May mali talaga. Nakita sa inumin ni Ate Wang na may sangkap na alerhiya kay Huyun Jeng. Pag iniinom niya ito, sa loob ng isang oras, makakaramdam siya ng hilo. Eksakto ang isang oras pagkatapos sa daan pa uwi. At siya pa mismo ang nagsabing magmamamanyo si Huyun Jeng. Ang lupit mo Pati sariling kuya, di mo pinalampas. Palitin mo ang inumin ko na kay Huyun Jing. Napalitan na. Sige. Mukhang di na makapaghintay. Kuya, gabi rin naman. Mas mabuti siguro umuwi na kayo ni ate. Mag-ingat sa pagmamaneho. Oo nga, dapat na kayong umuwi. Si Jing, uminom ng 2 baso. Mamaya, ikaw nang magmaneho, ha? Walang problema. Ano? Uminom siya ng alak? Oo nga, matagal na rin ako hindi nakauwi. Kaya uminom ako ng ilang baso. Kuya, magmamaneho ka pa pauwi. Bakit ka pa uminom ng alak? Kahit pa uminom ako, hindi ba't pwede namang magmaneho ang asawa ko? Oo nga. Kuya mo lang naman ang sinasamahan kong uminom. Bakit parang di ka masaya? Hindi naman sa ganon. Baka kasi mapagod si ate sa pagmamaneho. Kaya mas mabuting si kuya na lang magmamaneho. Huwag kang mag-alala. Magaling naman ako magmaneho. Pero kotse ng kuya ko yon, hindi ka pamilyar doon. At madilim pa ngayon, delikado sa daan. Mas mabuting siya na lang magmaneho. Hindi Sana naman ako sa kotse niya. Tara na, umuwi na tayo. Sabi ko nga, kuya ko na lang magmamaneho. Hindi mo ba narinig? Pero uminom siya ng alak. Kung mahuli siya sa pagmamaneho ng lasing, pwede siyang makulong. At delikado, baka maaksidente pa. Hindi mangyayari yan. Malakas uminom si kuya. Kahit may mangyari pa, isang salita lang ng pamilya ho, maayos ng lahat. Sing, ano ba yung sinasabi mo? Wang Sing, bakit gusto mo kong magmaneho? Ano bang plano mo? Ako, dahil nila ganyang gamot ng inumin mo. Anong sabi mo? Kung nainom ng kuya mo yun habang nagmamaneho siya, magkakaroon siya ng mga sintomas ng allergy tulad ng pagkahilo at mawala ng lakas. Ang magiging resulta, si Huyun Jing, hindi makontrol ang sasakyan at pahirap kami maaksidente. Sa daan pa uwi, mabilis ang takbo at palikulikong bundok ang daan. Kung pala rin, para kaming mabubuhay. Kung malas, para kaming mamamatay sa aksidente. Ano ba sinasabi mo? Wang Sing, bakit mo ginawa ito? Hindi kita nilagyan ng gamot. Sinisiraan niya ako. Sinisiraan ba talaga kita? Tingnan mo sa kusina yung natitirang inumin para malinaw. Tumahimik ka! Tama na! Mga tauhan! Dalhin ang inumin para ipatest! Ano pa ang gusto mong sabihin, ha? Nasiraan ka na ba ng bait? Pati sarili mong kuya, gusto mo pang saktan? Anong kuya? Mas pinapanigan pa yung babae niya kasi sa akin. Kung ganon, ano kung aksidente siya dahil sa kanya na walang braso ko noon? Dapat na bayaran niya yon. Ikaw talagang babae ka! Kung hindi dahil sa'yo noon, ikaw! Lolo! Huyun Jing, kasalanan mo ito! Nagalit si Lolo ng dahil sa'yo! Gusto mo bang papatay mo lahat ng tao sa pamilya ko? Doon ka ba masaya? Tumahimik ka! Sabi ng doktor, ayos na si Lolo. Inalaga mo siya ng buong gabi. Magpahinga ka muna. Ayos lang ako. Ikaw din, hindi ka natulog. Magpahinga ka na rin. Kukuha muna ko ng makakain para sa'yo. Sige. Sistema, kiramdam ko, ang kaso ng pagdukot noon, may ibang katotohanan pa. Kung totoong sinasabi ni Huan Xing na gano'n na nangyari, hindi ganito magiging reaksyon ni Lolo Wu. Batay sa reaksyon niya kagabi, posibleng may tinatago si Huan Xing. Sa sinabi niya tungkol sa'yo, tila may tinatago talaga siya. Ayon sa sinabi ni Huan Xing, doon daw ay para protektahan si Huyun Jing. Kaya siya hinampas ng kidnapper at nawala ng braso. Pero ano nga ba talaga nangyari noon?
Bakit bigla na lang sumabog? Bukod pa rito, patay na lahat ng mga kidnapper sa loob. Paano naman nakakatakas ang dalawang bata? Ayon sa resulta ng pagsusuri, noon si Hu Wanqing ay nasa malubhang kalagayan. Kung si Hu Yunjing ay susubukang iligtas siya sa oras ng pagsabog, mas mababa sa 1% ang posibilidad. At sapat na yun para magduda, tingnan din natin si Lolo Hu, ang naging ugali niya noon. Parang may nalalaman siya tungkol sa nangyari noon. Master, ang progreso ng target ng mission ay umabot na sa 90%. Balak niya magpapro sa'yo. Pagkatapos nito ay maaari mo nang simulan ang paglalakbay pabalik sa inyong mundo. Pero bago ako umuwi, gusto ko munang gawin isang bagay para sa kanya. Kumain ka muna ng almusal. Kumain na ako. Zizi, nitong mga araw, bakit parang naging masyadong masigla ka? Habang nabubuhay ang tao, dapat marunong siya magpasaya sa sandaling ito. Masama ba yun? Mabuti. Kung nakatakda tayong maghiwalay, mag-iwan na tayo ng magandang alaala. Kaya ang nalunod at ang namatay ay si Lindsay. At ang nailigtas at nabuhay ay hindi talaga si Lindsay, kundi si Lindsay. Zizi. Ito naman ang tinatago mong lihim, hindi ba? Mr. Lu, ibalik mo lahat ng mga recording sa bahay simula nang dumating si Lindsay. Opo. Zizi, ang katotohanan gusto mong itago at tuloy-tuloy mo siyang pinalitan at naging ibang tao na nabuhay sa mundong ito. Kaya mga bintikong ito ay dahil din sa'yo. Ginamit mo ang sistemang yon, kaya ang tinatawag nilang milagro ay ikaw pala mismo. Pero kung binigyan mo ako ng ganong himala, bakit mo pa ito binawi? Ano man ang mangyari, dapat ay manatili ka sa tabi ko. Hello? Kakalabas ko lang mula sa bridal shop. May inayos lang kong ilang detalye, huwag kang mag-alala. Sa araw na yon, akong siguro maging pinakamagandang babae. Sige, salamat sa effort mo. Pupunta na ako ngayon para sunduin ka. Ho Yunjing, umasa ko na sa pagitan nating dalawa. Huwag tayong mag-iwan ng kahit anong pagsisisi. Zizi! Zizi! Sistema. Anong lugar ito? Nandito ka sa privada villa ni Luwashu. Luwashu? Sistema? Nasaan ka ba talaga? Paano ba kayo nakikipag-ugnayan? Magpadala ka ng pagkain para sa kanya. Gutom na si Zizi. Opo. Sistema. Si Luwashu. Nandito rin ba sa villa? Oo, Master. Sa pamamagitan ng CCTV, pinamasdan niya ang bawat kilos mo. Alam ko na. Yung si Raul Manyakis na yon. Sabihin mo sa kanya na lumabas at harapin ako. Lumayas ka! Kung ayaw ni Zizi kumain, huwag mo siyang pilitin. Ilagay mo na lang dyan. Luwashu, manyakis ka talaga! Eto ang sayo! Luwashu, manyakis ka talaga. Gusto mong bantayan ako, ha? Bantayin mo ako. Master, baka pagalit si Luwashu sa ginagawa mo. Mapapahama ka niyan. Hindi mo siya kilala. Kidinap niya ako at dinala rito. Pero hindi agad nagpakita. Sigurado may plano siya. Ang taong katulad niya,
hanggat hindi niya nakuha ang gusto niya, hindi kikilos ng basta-basta. Kita mo, ayan na nga siya. Kung ayaw mo sa kwartong ito, papalitan ko para sa'yo. Ayoko sa'yo. Pwede ba mamatay ka na lang? Ay nako, yun ba? Alam ko, dinala kita dito, hindi ka nga masaya, pero wala ka rin magawa. Kasi hindi ka naman nakikinig sa akin. Luwasyo, isa ka talagang balaw naman niya! Luwasyo! Nasaan ang sistema? Bilisan mong palabasin para tulungan ka. Kaya pala, ikaw ang target niya, sistema. Anong pwede kong makugamit ang mga puntos ko ngayon? Master, ginamit mo na lahat ng puntos mo dati para iligtas si Hu Yunji. Ngayon, ang natitira ay sapat na lang para ipalit ng dagdag ng lakas ng isang minuto. Sapat na yon. Oo, alam kong magiging kapaki-pakinabang ito. Luwasyo! Ano to? Zizi, kung makakahanap ka ng paraan para pagalingin ang mga pako, ayos na tayo ulit. Ano sa tingin mo? Ang kapal ng mukha mo. Imposible. Alam ko na. Mr. Hu, ang sasakyan na dumukot kay Miss Lin, pagpasok sa labas ng lungsod, nawala sa saklaw ng CCTV. Peking plaka rin ang ginamit ng kotse. Kay Luwasyo na naman. Kaninang umaga, nakita siya sa Lu Group. Pero wala siyang ginawang kahinahinala. Patuloy na bantayan siya. Suruin ang lahat ng ari-arian sa pangalan niya. Kasama pati yung mga maaaring ginamit sa negosyo. Huwag palampasin kahit isa. Opo. Matatagpuan din kita. Miss Lin, kahit gusto mong gutumin ang sarili mo, gagawin ng parang si Mr. Lu para mabuhay ka pa rin. Pero, wala na akong lakas. Tulungan mo ako. Pakipalit na lang ng pagkain kung meron pa. Kung ganun, papakainin na lang kita. Hindi na kailangan. Lumabas ka na. Huy, Yunjing, bilisan mo. Iligtas mo ako. Nakapag-desisyon ka na ba, Zizi? Luwasyo, huwag ka nang mangarap. Ang mga paa mo, hindi na yan muling makakatayo. Limitado lang ang pasensya ko. Ang pasensya mo, mukhang mababaw talaga. Ang bilis mo mong pagkita ng tunay mong ugali. Ang dami ko nang binigay na pagkakataon sa'yo. Nasaan ang sistema? Bakit hindi pa ito lumalabas para iligtas ka? Palabasin mo na! Tama na, Mr. Lu. Kaunti na lang. Mawawalan siya ng hininga. Bakit hindi siya lubusang mapasakin? Lumabas ka! Lumabas ka ngayon din! May problema, Mr. Lu. Nagka-problema ang kumpanya. Mr. Lu, masama ito. May taong umatake sa international network ng Lu Group. Bumagsak ang presyo ng stocks at may mga patuloy na nagbebenta. Kung magpatuloy pa ito, mapipilitang i-release ang kumpanya. Mr. Hu, kung basta mo na lang sinimulan ang ganitong laban sa negosyo laban sa Lu Group, ano kayong iisipin ng mga tao sa Jinsheng? Kung anong iniisip nila, wala akong pakialam. Kung may kakayahan ka, pwede ka makipagsanib sa iba para lumaban. Ano bang gusto mong mangyari? Nasaan si Zizi? Girlfriend mo siya, hindi ba? Bakit mo ako tinatanong? Mas mabuti sigurong pag-isipan mo muna bago ka magsalita. Baka hindi na tumagal ang Lu Group ng ilang araw pa. Hu Yunjing, huwag mo kong sobrahan sa pang-aapi. Noon, ginalang na kita dahil gusto ka ni Wansing. Kaya ako pinalampas ang lahat. Pero wag mong isipin na yun ay karapatan mong umabuso. Darating ang araw na mawawala sa iyo ang lahat. Talaga bang iniisip mo kapag nahanap mo na siya, sasama na siya agad sa iyo? Isa ka lang naman sa mga target niya. Ibig sabihin, kapag natapos na niya ang plano, iiwan ka rin niya. Gaya ng pag-iwan niya sa akin noon. Wala siyang halong pag-ibig sa lugar na ito. Hindi siya kabilang sa mundong ito. Nakikipag-usap ako sa iyo bilang tao. Pero ang sagot mo sa akin ay parang alamat. Nabasa mo na ba ang mga dokumentong pinadala ko sa iyo? 2 taon nang nakalipas, si Lindsay at si Linzizi ay 2 magkaibang tao pa noon. Pero ngayon, ang katawan ay kay Lindsay at ang kaluluwa ay kay Linzizi. Pinag-isa na silang 2. Hindi ba kamangha-mangha yun? Ang mga bagay na ginawa niya sa iyo ngayon, ginawa niya rin sa akin noon.
Hindi ka niya mahal. Ginagamit ka lang niya. At kapag natupad niya na ang layunin niya, iiwan ka rin niya. Hindi mo ba kinakatakutan ng ganung babae? Ginawa ka lang niyang parang tanga. Pinapaikot-ikot ka. At kapag nakuha na niya ng gusto niya, itatapon ka na lang na parang basura. Mr. Hu, handa ka bang tanggapin yon? Ang mga sinabi mo, napakahirap paniwalaan. Kailangan ko magsagawa ng investigasyon. Kung totoong sinasabi mo, hindi ko siya patatawarin. Pero bago yon, ititigil ko muna ang pag-aatake sa Lu Group. Palabasin mo na siya. Mr. Hu, kumusta ang resulta ng phone tracing? Mukhang may signal jammer sa lugar. Pwede lang matrace ang pagkalahat ng lokasyon. Kung ganun, sa loob ng lokasyon niyon, gawin ang paghahanap sa bawat sulok. Alam niyang binabantayan ko siya, kaya hindi siya lilipat ng lugar. Hinahanap ka ni Hu Yunjing. Tignan mo siya, sobrang balisa. Parang ako noon, 2 taon nang nakalipas. Nung narinig kong patay ka na, ganun din ang pakiramdam ko noon. Ano bang gusto mong sabihin? Kapag nalaman niya, na kapag natapos na ang misyon mo, iiwan mo rin siya. Paano kanya mahahanap? Sa tingin mo, nakuha niya na ang gusto mo. Zizi, ikaw ang pinakagalit sa panlilin lang. Kapag nalaman niyang katotohanan, sa tingin mo, kamumuhian ka ba niya? Sa pagkakataong ito, akala mo makakatagas ka pa ba? Tanging ako lang, Zizi. Kahit nalaman ko na ang buong katotohanan, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hindi ko alintana kung sino ka. Hindi ko iniintindi kung saan ka nanggaling. Luojo, ganito ka talaga. Napakamasarili mo. Pero palagi mong gustong ipakita ng lahat ng ginawa mo ay napakadakila. Nakakasuka ka talaga. Parang gusto mo na talagang mamatay. Sinaktan na kita. Sinubukan na rin ng hypnosis. Ano ba talagang gusto mong gawin bago ka magsabi? Kalimutan mo na. Ayaw mo ba talaga na makasama ako? Tama ka. Dahil siya lang ang mahal ko. Mahal mo siya? Oo nga. Sinasabi mong mahal mo siya? Anong karapatan mo? Kung ganon, wala na akong magagawa kundi dadalhin ka sa laboratorio. Gugustuhin kong hatiin ka ng isa-isa kahit kailangan kong hukayin ito palabas! Mga tao! Wag! Ngayon siguro, Mr. Hu, naniniwala ka na sa sinabi ko, hindi ba? Si Zizi at Lindsay, sila ay isang tao lang talaga. Gamit lang nila ang teknolohiyang di pa natin alam para lokohin tayong lahat. Isa siyang manloloko. Dinala mo siya, hindi para magiganti, kundi para sa tinatawag mong sistema, tama? Itong taon nang nakalipas, gumaling ang iyong mga binti. Pero 2 taon nang nakaraan, bumalik ang sakit mo. Ayon sa sinabi mo, nakalakad ka na noon. At dahil sa kanya rin, ang pagkakatayo mo ay tinatawag na himala sa medisina. Kung totoo ang sinasabi mo, ibig sabihin ba nito ang braso ni Wansing ay maaari ring gumaling? Huh? Hindi ba dati gusto mong iligtas lang siya? Nagbago ng isip ko. Bakit? Isa akong negosyante. Sa halip na pakasalan siya, mas mahalaga sa akin ang kaligayahan ni Wansing. Bukod pa rito, hindi niya naman ito ikakamatay. Hindi mo ba siya mahal? Ang bagay na tinatawag na pag-ibig, madali lang makuha yon. Bukod pa doon, ayaw mo bang gumalik si Wansing? Noon pa man, nangako siyang pakakasalan ka niya. Pero paulit-ulit mo siyang sinasaktan. Bukod pa doon, sa tingin mo ba, papayagan ko kapatid kong babae na magdusa sa piling mo? Ang lakas at katayuan pamilya Hu ngayon ay dahil sa mabangis na pamamaraan ni Hu Yunjing at labis niyang iniingatan si Wansing. Kung para sa kanya, baka nga totoo ang sinasabi niya. Kung ganon, kung gusto mong pumunta si Wansing dito, mas mabuti sigurong nandun din siya mismo. Tatawagan ko siya mamaya. At mabibigyan rin kita ng pera para pondohan ang iyong pananaliksik. Kung ang braso ni Wansing ay tuluyang gumaling, tiyak na magpapasalamat sa iyo ang aming lolo. Sige. Kung ganon, magtutulungan tayo.
Sabi ni Kuya gusto mo kong makita. Kuya Washo, naintindihan mo na ba? Dinala ka namin dito ngayon para sabihan ka ng magandang balita. Anong magandang balita? Tungkol ito sa pagbubuo ng bago mong braso. Talaga ba? Tara, dadalhin ko kayo sa laboratorio ko para tingnan. Dito tayo. Ang pinakamagandang himala sa mundong ito ay ating lilikhain. Wansing, kung magkakaroon ka ng bagong braso, nakasalalay lahat sa kanya. Lindsay? Ito si Lindsay. Kumusta ng progreso? Sa ngayon, halos walang pagkakaiba sa normal na tao. Ngunit sa mga susunod na yugto, susuriin namin ang bawat bahagi ng kanyang mga tissue, isa-isa. Kuya, talaga ba magkakabal ko sa dati kong anyo? Iyan ay... depende sa kakayahan ni Lou. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ang tanong ay, kaya bang bitawan ni Mr. Hu ang nobya niya? Hindi ko alintana. Sistema, natalo na naman ba ako? Huwag kang aalis. Mag-uusap lang kami sandali. Lindsay, may araw ka pa rin pala ngayon. Tingnan mo ang sariling kawaaw na anyo. Ginawang subject sa eksperimento at binubuksan ng katawan. Narinig ko pa nga na plano ka pa ng diseksyonan para pag-aralan. Sa lagay mong yan, mas mabuti pang namatay ka na sa aksidente. Mas madali pa sana. Ako si Hu Wanxing at ako pa rin tunay na panalo. Ang unang pinipili ng kuya ko ay palaging ako. Ngayon pati si Kuya Washo ay abala sa pananaliksik para sa akin. Kapag gumaling ng kamay ko, magpapakasal na kami. Minumura mo ako? Akala mo mapapatawad kita? Mangarap ka. Lindsay, anong karapatan mo para kausapin ako ng ganyan? Karapatan ko. Dahil sa lahat ng taon na ito, mali ang taong kinamuhian mo. Pinaglaruan ka nilang parang laruan. Sa totoo lang, wala kang utang na loob na dapat singilin sa kuya mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka naman talaga anak ng pamilya ho. Lindsay, ano bang pinagsasabi mo? Gumagawa ka lang ng kwento. Sa tingin mo, kailangan pa kitang lukuhin. Iyan ay mismo nagpapatunay. Tingnan mo si Lolo ho, nung mga oras na yon, halatang alam niya ang nangyari noon. Master, ang progresyo ng target na to ay umabot na sa 90%. Handa na siya mag-propose sa'yo. Pagkatapos nito, bubuksan natin paglalakbay pabalik sa iyong mundo. Pero bago ko umuwi, gusto ko munang gumawa ng isang bagay para sa kanya. Lolo, nakita mo naman, galit na galit si Wanxing kay Yunji ngayon. Sinisisi niya ito sa pagkakaroon ng kanyang braso. At naging nagkaroon siya ng madilim na balag. Ngunit sa katotohanan, may ibang dalan sa likod ng lahat ng ito. Kung hindi mo pa rin sasabihin ng totoo, sa susunod, hindi natin alam kung anong maaaring gawin ni Wanxing kay Yunjing. Bukod pa roon, talaga bang gusto mong si Hu Yunjing sa buong buhay niya ay mabuhay na may pagkakautang sa kapatid niya? Si Wanxing. Sa totoo lang, anak siya ng tita ni Yunjing. Ang anak kong yon ay nagkamali ng mapapangasawa. Ikinasal siya sa isang sugarol at hindi nagtagal matapos ipinanganak si Wanxing. Nag-divorce siya at bumalik sa pamilyang Hu. Nung sumunod na taon, namatay siya. Nung maliit pa lang si Wanxing, tinanggap na namin siya bilang tunay na kapatid ni Yunjing. Ngunit sino mag-aakala na ang tunay na ama ni Wanxing ay dudukot sa kanila para humingi ng ransom sa amin? Ang ama mo ay sakip at mapusok. Noong panahon iyon, nais niyang dukutin ang anak ng pamilya Hu para makahingi ng malaking ransom sa kanila. Dapat sana ay nailigtas ka. Pero ang papa mo, para maging mukhang totoo ang lahat, isinama ka rin niya sa pagdukot. Kaya ngayon, ang dami mong sinasapit ng kamalasan. Paano mo naman nalaman na hindi ako anak ng pamilya Hu? Tingnan mo ang itsura ko ngayon. Kailangan ko ba talaga magsinungaling sa'yo? Ikaw, kung hindi ka talaga naniniwala, pwede ka namang magtanong sa lolo mo. Sinasabi ko lang lahat ng ito para lang malaman mo na wala kang pagkakautang sa kuya mo.
Wala talagang progreso. Bukod sa salitang walang progreso, pwede ba kayo magsabi ng iba? Na-check na namin lahat. Ang katawan ni Miss Lin ay walang pinagkaiba sa normal na tao. Wala rin yung kung anumang sistema ang sinasabi mo. Sige, sabihin mo sa amin. Nasaan bang sistema? Saan ito nakatago? Sa utak, sa puso, o sa matres mo? Hoy! Sistema, sabi mo noon, itong huli kong pagkakataon, kung mabigo ko sa strategy, ay buburahin ako. Ngayon humihiling ako. Naburahin ako ng maaga. Master, sigurado ka ba? Luwasyo, kung wala ako sa'yo, bakit ka parang aso ngayon? Ano nga bang sinabi ko? Ha? Alam ko nang mangyayari ito! Zizi, basta mapatayo mo lang ako muli. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Alam mo naman ako, matagal na tayo magkasama. Alam mong mahal kita sobra. Hindi ba, Zizi? Lungod ka at magpakaawa. Huwag ka magbiro, Zizi. Magmakaawa ka, tutulungan kita. Ano? Ayaw mo na ba? Ikaw, ang huli mong pag-asa. Nagmamakaawa ako sa'yo. Iligtas mo ako. Luwasyo, ang itsura mo ngayon, parang aso. Gusto mo ako, di ba? Di ba? Tulungan niyo ako! Nasa utak niya ang sistema. Nasa utak niya yan. Hukayin niyo ito palabas. Desidido na ako. Burahin mo na ako. Mr. Lu, hindi pa namin na-inject ang anesthesia. Hindi na yan kailangan. Countdown. 7. Tama na! Hulihin niyo sila. Yunjing. Dadaling kita palabas. Hoy! Hoy! Lumayas ka! Mr. Ho! Kapag pinindot ko to, sa loob ng 5 minuto, sabay tayo sa sabog! Hindi ko makukuha, hindi rin kayo magkakaroon! Hindi mo siya pwedeng dalhin! Master, ang progreso lumampas na sa 100%. 150%! Binabati kita, Master. Napakaraming puntos ang nakuha. Bukas ng time tunnel. Himala! Himala! Yunjing. Ayoko! 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 Zizi, makakauwi ka na sa wakas. Sa wakas, makakatayo na ako. Bitawan mo ako! Mr. Hu, talaga bang kalaban mo ako? Hindi kita tatantanan! Wansing! Wansing! Luwasyo, tayong mga bulok na tao, ito ang pinakamas magandang wakas. Wansing! Pwede na tayong mamatay ng magkasama. Wansing! Palabasin niyo ako! Palabasin niyo ako! Binabati kita, Master. Kompleto ng mission mo. Malapit ka na umalis sa mundong ito. Hindi! Hindi! Ayoko pang bumalik! Marami akong gustong sabihin sa kanya! Hindi ko pa nasabi! Yunjing. I-off mo muna ang alarm. Matutulog pa ako ng 15 minutes.
Kwarto ko to ah. Nakabalik na ako? Sa mundong ito, wala si Ho Yun-jing. Sa totoong mundo, isa lang akong alipin ng trabaho. Sweldong barya-barya lang. Nabubuwas sa pangakong drawing ng boss. Sa ganitong panahon, sobrang namimiss ko si Ho Yun-jing. Naisip ko, may isang tangang tao na minahal ko ng buong buhay niya. Pero ako, hindi ko malang nasabi sa kanya na mahal ko siya. Ho Yun-jing, sobrang miss na kita. Sandali. Bakit? Ho Yun-jing? Nagkamali ka ng tao. Nagkita na ba tayo dati? Napaka-corny mo naman, Mang Harot. Mahal na mahal ko siya. Pero, nawala ko siya. Zizi, sa wakas, nakarating ako sa mundo mo.